dance concert. Ang buwan naman natin ay mula sa TV5, Laila Chicadoro. Laila, your question? Ako palang buwan naman. First of all, congratulations and good luck sa reunion concert ng mga batang 90s. Maynard, mga Street Boys and Mark Molian, wala pa rin kayong bukas. Pero I'm sure hindi lang ako ang magtatanong nito, lalo na yung mga fans ninyo. Mas maganda sana kung kumpleto yung group nating dalawa. Ano po yung reason kung bakit hindi makakasama yung ilan po nating mga miyembro dito sa ating The Sign 90 Super Show? Actually, gustong-gusto po namin silang makasama. Ang pinaka-problema lang po talaga is yung schedule ng mga kasama namin. Nagkataon po na may kanya-kanya na po silang schedule na on April 19, gusto yung nila sumama. Hindi po talaga kaya. Yun po talaga yun. Having said that po, nandito po from, pupunta po sila Spencer and surprise dapat ba yun eh? Alam na. Yeah, kaya nga. So, as much as possible din po, napinilit po namin maging kompleto. So, surprisingly, naging okay po si Spencer. Nasa UK po siya, kasama po niya si Michael. And then after that, nag-yes naman din po si Danilo Barrios. So, as much as we can po, tinatry po namin na maging kompleto. And then, you'll never know after this kung maging maganda ang feedback po. Why not, if given a chance, magkumpleto po ang grupo ng Street Boys. Thank you po for the question. Thank you. Marco, sa side naman. Sa UMD po, tinatry ko rin po maghiwa-hiwalay na sila. Hindi po. Hindi kasi si Wawi busy po sa Zumba. So, sobrang advanced po yung mga schedule niya. Same po dun sa Twins at saka si Jericho. Si Wawi kasi po, body niya si Wawi sa Zumba. So, kung nasan si Wawi, nandun po si Jerry. So, alalay na po ngayon si Jerry. Ano po? Yun lang po. Busy, sobrang kasi advanced yung sa Zumba po kasi 1 month, 2 months, 3 months naka-schedule na po sila talaga. Kahit po kami, ganun din po kami ni Cristo. Advance po yung booking namin. Si Brian man, anong country si Brian? Brian Furlow. Nasa LA po. Sa LA. Kaso po kasi sobrang laki niya na. Hindi ko alam kung pupurihin ko yung kasama ko o sisiraan ko yun. Family man siguro. Family man. Kasi, pero alam ko next year, plano niya mo yung mag-reunion nila. Gaano kayo ka-excited na yung mga 90s dance group no na, well, sort of, merong clash on screen, minsan sa barangay, di ba, nagkakasabayan din kayo pag may mga barangay concerts. Gaano naman yung, ano naman ang nararamdaman nyo na magkakasama kayo ngayon sa isang show? Actually po, sobrang saya po namin in a way na kahit na po sinabing may rivalry that time with the UMD or the Street Boys, iisa lang po kasi yung recording company namin. So nakikita nila po kami nagre-rehearse, nakikita po namin sila nagre-rehearse. Sila po kumakain po sila sa masasarap na pagkain, kami po dun sa may karinderya, sa tapat ng Quezon Up. Pero magkakaibigan, dun din kayo. Pero magkakaibigan din po talaga kami. Ang difference po kasi ng dance group before is, ito po kasi, may kanya-kanya pong style. Kasi po wala pong YouTube, wala pong mapapanood sa internet yet that time. Sobrang luma na natin. Masasabi ko wala pang internet. So anyways, so may mga style ng dancing. So every time na merong grupo, inaabangan ng bawat group kung ano yung papakita nila, kung ano yung papasabog nila. And then yun yung naging maganda sa group ng 90s eh. Yung camaraderie, yung rapport. Kasi we don't compete to anyone. Hindi po kasi competition eh. It's all about being united. Yung pagka nagkakita-kita po kami, parang excited kami kung ano yun. As you know, may mga boys will be boys, may mga jokes, may mga ganyan. So kulitan lang po. Yung rivalry po ng that time, siguro sa mga fans lang. Pero sa amin talaga, wala po talagang rivalry. Magkakaibigan po talaga kami lahat. Salamat!
Thank you so much po. Congrats and good luck. Thank you, Laila. Our next question from Manila. Manila Santos from ABS-CBN. Hello, good afternoon guys. So, my question for the dancers is, ano yung first reaction nyo nung nabalitaan nyo na makakasatuparan yung ganitong klaseng event? And what are you most excited about sa 19th? For all the dancers in the table. Kasi po, kami ni Cristo po, magkasama po kami lagi. So, hindi naman po ako masyado nabigla. Yun po. Okay, yung katotohanan lang po. Pero po, ang utak po nito sa Cristo po. So, ito, bahala ka. Lagot ka. Actually, yung magiging exciting part po sa 19 is yung bawat performance po ng 90s group. Actually, di lang ng 90s group. Lahat po magpa-perform sa 19. Pinaghandaan po talaga nila. Meron po silang surprise na inihanda bawat number. Yun po. Sorry, add ko lang din po, papasalamat din po kami sa producer. Of course, sila po ang yung Wildcats. Yes, sila po ang nag-isip na ganito. Kasi nagkaroon na po ng different kind of 90s show before this. Pero ito yung one of the biggest po. Kasi as in, lahat ng halos ng dancers noong 90s, isasama po dito. So, nung nagkaroon po ng ganitong usapan, sa una, syempre, word of mouth lang, usapan lang. And then yung nagkakatotoo na, nag-meeting na sila. And then nagkaroon ng chance na, pasalamat po tayo sa Wildcats, kasi nagkaroon po ng chance mag-perform ulit yung mga dancers nung 90s. Na sobrang excited din po sila, na talagang gusto nilang paghandaan. Magpapapayat daw po sila ng 3 weeks. Hindi ko po alam kung paano nila gagawin yun, pero yun po, ganun po ka-dedicate yung ginawa. Dedicate po yung papaperform nila sa darating na April 19. Thank you po. Alright, thank you Manila. Now we have a question from Bobby Recantina of Manila Bulletin. Go Bobby. Maganda. Kaya Direk, question po. Gaano po itatagal ng show? Tsaka paano po mangyayari para wala pong sapawan at saka equal pong exposure ng bawat performer? Well, it's a consultative effort, ano. If you can see the rehearsal, talagang they work as a team. Walang silusan. Ang objective is to give a good show to the people. Itatagal siguro mga 2 hours and a half ito. What's so exciting about this is this is a benefit concert. That means they want not to pass on the torch, but to ignite the torch of other possible dancers, talents. There's no means of, expressing themselves. How nice, kasi this is continuing the legacy of our, siguro, generation natin to, no? Of the 90s. That's why nung narinig ko yung concept, I'm for it. Go for it. Diba, why not? Diba? Yun po. And then Direk, ewan kung alam niya ang sagot dito, pero one of the performers yung Abstract Dancers, dalawa sa original members kan is Dingdong Dantes and Arthur Solina. In-invite kaya sila to appear din kaya sa show? Well, lahat naman sila in-invite. Actually, ang pulong abala dyan is si Cristo. So, Cristo, would you like to answer that? Actually, ako po ang kumontak sa lahat ng dancers. Muna ko po ang kinausap yun, syempre, lahat po ng leaders ng dancers. Yun po. Imagine si Spencer, who really got interested, will fly in from UK just to join. Later, I think makakausap natin sila sa Zoom. So yun, we would like to appeal to mga kasama natin sa industry, no? This is something noble to do eh. Imagine giving back what you have to the young generation. Why not? This is something good. Malalayo yung mga kabataan sa drugs, yung sa basag ulo, kasi they're expressing themselves. Yun po. Okay, last question. Sa mga dancers natin, no? Aside from dancing, anong pinagkakabala nila ngayon? So ngayon po, yung Team 90s, actually it's a company na po, and gumawa po kami ng dance fitness program na
ino-offer po namin para sa mga gusto maging dance fitness instructor. Katulad po ng, for example, Zumba. So naisip namin na bakit di tayo bumuo ng local brand naman para at least Filipino, yun po. Marco. Same po kami, magkasama po kami dito sa programa ng 90s Dance Fitness. Yes, ako po kaka-resign ko lang po sa Universal Studios Singapore. That was 2 years ago. Like 13 years po ako doon as a show director and a performer muna po. And then ngayon po, may business na po na naniraran na kahit na maliit na business. So, it's authentic. Belgian Liège Waffles. So, meron po kaming branch sa Mega Mall, sa SM North, tsaka sa Festival Mall. So yun po ang Liège Manila, yun po ang Instagram. So check nyo lang po, yan. So ganun din po ang style namin kasi po, ang inisip lang po namin is bakit hindi tayo mag-brand? Actually, Philippine po to, sa Philippines po talaga. Pero yung ibang ingredients kailangan i-import para maging authentic and legit. So inisip po namin bakit ng mga Filipino, of course, pupunta sila ng Starbucks, Jayco. Hindi naman ko sinasabi na hindi. Bakit hindi tayo gumawa ng sariling branding dito na yung level medyo i-premium natin or the same thing. So para at least malaman na ng mga Filipino na we can compete. Yeah, salamat po.